bibihira tumama ang kidlat sa lupa. Pero bakit nitong mga nagdaang taon at araw, tila dumarami ang mga tinatamaan nito? Narito ang mga dapat nating malaman para hindi tayo tamaan ng kidlat. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang balita tungkol sa mga tinamaan ng kidlat. Sa Urdaneta, Pangasinan, isang 17 anyos na lalaki ang namatay matapos makidlatan habang nanghuhuli ng insektong ararawan. 2 bangkay rin ang natagpuan sa Coron sa Palawan na hinihinalang pinuksa rin ng kidlat dahil sa mga paso nila sa katawan. Nung humagupit naman ang matatalim na kidlat sa San Mateo sa Rizal, nitong Lunes, nag-iwan din ito ng latay sa mga biktima. Isa sa mga nakaligtas, si Mark, 12 anyos. Nasa tabing ilog lang daw sila nung bumuhos ang ulan, kaya sumilong muna sila sa isang kubo. Habang iwinawasiwas daw ng isang lalaking kasama nila ang kanyang cellphone para maghanap ng signal, bigla na lang daw kumidlat at nasapul sila. Una po puti. Malapit na po sa lupa, bigla po naging kulay pula. Biglang sumabog, lahat na kami nagtumbahan. Yung iba po nagtarsikan. Saglit daw siyang nawala ng malay. Paggising niya, iba na raw ang pakiramdam ng kanyang kanang balikat. Para pong namamanid na hindi po may galaw. Para pong mahimatay na kaagad. Yung mga kasama ko po. Yung isa po, para pong gusto pa umiyaw, hindi po makasigaw. Sa kabila raw ng matinding takot, nagawa pa rin ni Mark na makahingi ng tulong. Tulong! Tulong! Nung nangyayari po yung sa kidlat po, nagpapasalamat po ako kasi po nabuhay pa po ako. Kasama sa mga nakaligtas ang 13 anyos na kapatid ni Mark na si Ulysses. Doon sa may kanang bahagi ng balikat niya, nung tinamaan ng kidlat, humagis yung bata, tumama sa pader. Ito yung unang tumakas. Ayon sa doktor na tumingin sa kanila, suwerte raw ang magkapatid na hindi sila napuruhan. Halimbawa, tinamaan ng kidlat, either direct, kung halimbawa direkta or yung kahit yung kalapit nila, yung tinamaan ng kidlat, pwedeng magkaroon ng damage sa loob ng katawan nila. So, itong 2 bata, pinalad naman na hindi sila direktang tinamaan. Yun nga lang, yung isa, nagkaroon pa rin ng episode na nawala ng malay, which is isa sa mga binabantayan kapag ang mga pasyente ay nagkaroon ng tinatawag na lightning burn injuries, yung pagkaroon ng epekto sa utak nila. Pero 2 sa mga biktima ng kidlat na kasama ni na Mark, hindi pinalad na makaligtas. Dito po, nakahiyakap po dito. Yung tinitignan lang po yung nagbabangka. Yung kumidlat po, bigla po siyang nakabaksak na po. Ang 15 anyos na si Jepoy dead on arrival sa ospital. Puro pasa naman ang likod ng 15 anyos na si Pipoy Cristobal. Nagamot pa siya sa ospital, pero kinalaunan, namatay rin. Bakit wala ako sa tabi mo? May pera siya Nay. Merienda mo, prutas mo. Lalo ko lang naaalala yan ko, Nay. May pera ako, itatago mo, Nay. Lalo ko lang naaalala yun. Anin ko yung ligaya ng may pera kung wala yung laging nagbibigay ng saya sa akin. Ang unang maapektuhan is yung puso. Pwedeng magkaroon ng arrhythmia or irregularidad sa tibok. Pwede ring totally mag-stop. May aapektuhan na rin po ang paghinga, maapektuhan na rin po yung mga ibang internal organs. So, most likely po multi-organ damage ang naging cause ng pagkamatay. Dahil sa nangyari, takot na takot ngayon ang mga tiga Rizal sa kidlat. Talagang takot kami sa kidlat. Isang pinsan po talaga namin namatay din sa kidlat. Dito po doon sa may pwesto na to dati, may malaking puno dito. Namatay din po sa kidlat yun, kaya talaga may mga phobia na kami sa kidlat. Sa tingin ko po lang po, tsaka po. Ang kidlat ay electrical discharge mula sa kalawakan na nabuo dahil sa paglaganap ng cumulonimbus clouds.
May taglay itong milyon-milyong boltahe ng kuryente at nakakapaglakbay sa bilis na mahigit 200,000 kilometers kada oras. Naglalagablab ito sa init na 30,000 degrees Celsius. Kaya siguradong mamimiligro ang iyong buhay oras na tamaan ka ng tinatawag din na lintik. Isa lang daw sa bawat 600,000 tao ang maaaring masapul ng kidlat. Dahil sa population exposure, may mga lugar na nagtayo sila ng farmland sa gilid ng bundok. So mas marami ng tao ang nandun sa mga lugar na mas exposed sa lightning strikes. So isang factor din yun kaya maraming tao ang natatamaan ngayon. Bagamat walang makapipigil sa kidlat, may mga paraan para makaiwas sa peligro. Huwag daw manatili sa open field o bukas na mga lugar tuwing kumukulog at kumikidlat. Umiwas sa pagsilong sa mataas na estruktura katulad ng puno na maaari ring tamaan ng kidlat. Ang pinaka-best po talaga ay doon po sa inyong tahanan. Assuming po na tahanan nyo po ay hindi naman po nag-iisang struktura, may kakapalan po yung mga dingding, hindi po madaling masunog, ay safe po yun. Kung kayo po ay nasa kotse po, halimbawa, nag-camping or may outdoor event, sapat na po na kayo po ay sumilong po sa loob ng isang kotse o automobile. Dahil yung bakal po na surface ng isang kotse ay napapacilitate ang safe na pagdaloy ng kuryente papunta sa lupa. Kung tayo po ay abutan sa gitna po ng sa exposed na lugar, meron po tayong paraan para ma-minimize po ang epekto ng lightning strike. Una-una, ang gagawin po natin ay umupo po, mag-squat at mag-tiptoe po. So magti-tiptoe tayo para po maliit lang po yung surface area na pwedeng exitan ng kidlat. At pangalawa, atin pong tatakpan ng ating tenga ukol para po hindi po ma-damage sa kulog. Pag tayo po itinamaan ng kidlat ay in principle, dadaloy po yung kuryente dito lang po sa outer part ng ating katawan. Napaka-minimal lang po nung contact. Minsan na raw tinamaan ng kidlat ang nooy 6 na taong gulang na anak ni Girlie na si JV. Naglalaro lang daw ito ng holen nung bigla itong tumilapon matapos tamaan. Ang insidenteng iyon nag-iwan ng sugat sa dibdib hanggang singit ni JV. Totally blackout, hindi namin siya makausap, walang malay. Amoy kuryente siya, kuryenteng nasunog. Para siyang nabanlian, pero ibang klase kasi parang dry yung pagkasugat niya . Makalipas ang 2 taon, naghilom na ang mga sugat ni JV. Pero hindi ang kanyang matinding takot sa kidlat. Naalala mo kung gaano kasakit yan dati? Hindi po. Hindi mo na naalala? Naalala mo yung sugat? Opo. Ito po yung damit na suot niya nung natamaan po siya ng kidlat. Nasunog po siya. Nahati po ito sa dibdib niya. Nandito tayo sa may puno na ito. Nakaupo ka doon, tapos naglalaro tayo ng Jolin dito. Naapektuhan din daw ang memorya ni JV. Hindi nito maalala ang nangyari. Naging mainitin din daw ang katawan at ulo ni JV. Nahirapan ring magbasa. Face on. He was too lazy. lazy to make. Nahihirapan na po ako ng basa ng English. Ang kaya ko lang po kasi basahin yung mga Pilipino. Superficial yung dinaanan, hindi pumasok sa katawan. So, meron namang cases na pagtama ng kidlat, dumaan siya sa dugo. Kasi ang dugo natin, electrolyte din yan. So, it's a conductor of electricity. Yun po, pwede maging fatal yung epekto sa tao. So, marami talagang pwedeng circumstances kung bakit yung iba nagsusurvive, yung iba hindi. Ngayon, sinusuotan si JV ng kanyang mga magulang ng anting-anting na binili nila mula sa kapitbahay nilang manghuhula. Simula naman nung natama siya ng kidlat, wala pa naman nangyari sa kanya aksidente na napahamak siya. Yun ang alam kong gamot, yung Monston na itim.
Binibigay sa akin ng badyaw. Pag nahawakan ko siya, dinadasalan ko siya para maging pan-self-defense. Panlaban sa sakit, saka sa mga aksidente, saka yung mga barang, kulam, ganun. Saka yung pan-self-defense sa mga apoy, sa kidlat. Naliligtas na po ako, di na po ako malapit sa grasya. Bibihirang tumama ang kidlat. Pero nangyayari pa rin. Kaya mag-ingat, lalo na ngayong panahon ng mga bagyo. Mahirap ng tamaan ng kidlat. Susunod, mga heartthrob ng kusina. Masarap kayang magluto?